Yun guys, nandito na kami. Sa ano? Anong lugar to? Viewscape ba yun? Yung Viewscape. Sa ano na to? Tanay. Malayo yung biyahe namin eh. Mga ilang oras ka tayo bumiyahe nun? Mga alas dalawang araw. Dalawang araw. Dalawang araw. Hindi, mga dalawang oras o isa. Dalawang oras na mula ano? Mula naman to, Antipolo hanggang Tanay. Sa dulo pa nga itong Tanay, lumagpas pa nga tayo, no? Lagpas pa kami. Ayun, dito kami ngayon sa ano, Viewscape Nature Park. At punta rin kayo dito kung Gusto yung magandang view. kung gusto niyo ng magandang view. Ano, kompleto to dito. May mga pagkain, tapos may pwede rin kayong mag-rent ng ano. Pero kami, hindi na ako napagdala ng isang upuan eh, kasi out of stock daw yung ano nila eh. Yung Upuan, kaya ito, dito tayo nakaupo ngayon. Isa lang nadala ko kasi loko kasi dumating na ano, in-order ko eh. In-order ko nun. Yung dalawang ganyan, buy one take one yan, no? Tapos isa lang dumating. Ano yun, kalokohan rin yun. buti nga niyaya ko ni Boss Jasper. Ayan, yan, tatlo na yung nag-guess ko sa ano, mga klase ko ng ano, senior high. Yung una si Arian, o si ano, Ira. Ngayon naman, ikaw, pakilala mo na ano. Ako nga pala si Bugay na Nunoy. Bugay na Nunoy. Also known as ano, Ermin. John Erwin Osorio. Yun. Ano yung ano mo ngayon? Pinagkakabalaan mo ngayon? Wala, isa ako ngayong cream student. Cream student, no? At nabubuhay ng payapa. Ayan, sabayan lang, no? Nature lang. Sarap kaya gumala. Kamusta yung ano, yung criminology life? Mahirap din. Ayan. Daming pagsubok. Kahit ano pa lang, first year pa lang. Oo, first year pa lang. Ano pa yun? Ano yung school, di ba? ICT? Oh, ICT. Shoutout nga pa pala dyan sa mga ICT college. Tapos shoutout din kay ate dun sa likod. Ang ganda. Yun, no? Ang ganda nga. Ang ganda ng view. Ay! Talaga naman. At ayun na nga guys, na pagkawantuhan lang namin yung mga ano. Yung paano yung wala naming ano ni Ermin. Na, di ba ano kayo nun? Set A ba kayo nun? Dati yung grade 11. Ay, set B ako nyon. Ay, set B ka? Oo. Hindi pa tayo magkaklase kayo kaagad nun eh, grade 11 eh. Di pa. Kasi set A si Jasper, kami set B. Mga balan. Sa mga set B, yung mga makukulit. Oo. Tapos, buti, napasama sa amin si Jasper. Uy, nawasama. Hindi man ako ganong maano eh. Minsan lang naman ako mag-ingay eh. Ano tayo, mga boys at the back tayo. Si ano, ikaw yung pinaka ano eh, leader eh, ng boys at the back eh. Hindi, si Joshua. Joshua, timing lang naman onte eh. Yung parang ano talaga, yung kinainisan ng mga babae. Dahil maligalig. Maligalig. Trip. No. Yung talagang literal na ano, boys at the back. Ako kasi minsan lang ako mangulit eh. Wala, natawa-tawa lang ako. Oh, sabay lang sa si Jasper. Sabay lang sa Agos eh. Agos. Pero sa tingin mo, sino yung mga sino yung pinaka-favorite mo na naging klase nun na grade 11 to? Senior Ray. Ang pinaka naging close ko yun eh, si Joshua Garcia. Si Joshua Balmaceda. Balmaceda, no? Sa babae, sino kaya? Babae. Parang yung pinaka naging ka-close mo? Pero hindi yung nakakaaway mo lagi ah. Ay, marami rin gusto kong kaaway. Pag sa babae, marami akong kaaway. Ano? Sa babae, parang naging close ko lang doon si Daniela Saguban. Ayun, Saguban. Yun lang. Sa ano, dalawa kasi. Yung iba sa section, di ba? Yung grade 11 na sa grade 12, sila lang rin magkaklase. Tapos ng grade 12 tayo, BNC na klase natin. Oo, BNC. Ate, dressmaking eh. Nabago na. Dati mo, gano'n kahirap yung ano natin nun, yung strand natin nun. Yung technical drafting. Halos walang tulog yun eh, no? Naranasan ko rin yun. Matapos na isang PT. Alas 3 to alas 4 pa, pasok pa umaga. Yan, ang hirap nun eh. Pero ano yung pinaka naman nun, memorable mo na experience ng senior high? Para sa akin, yung sa NC2 eh. Yung kasama tayo niya. Ikaw yung NC2? Oo, sa NC2. Ayun, pinaka the best. Paano? Kasi kung wala yun, hindi mabubuo yung ano mo eh. Yung pagka grade 12 mo eh, kung walang NC2. Parang magiging useless no? Kasi yung akin kasi useless talaga eh.
Yung wala, tangin na sila lahat puta, competent sila lahat. Ako not yet competent. Ginawa ko kasi natulog lang ako. Natulog. Kasi lasing, kasi March 18, birthday ko. Tapos March 19 na yung kaya ginigising na ako ni mama eh. Sabi ko, alas 6 na eh. alas 5 daw babiyahe. Kasi nag-chat na sa akin ng sir eh. Kasi yung iba nating classmate, tinatag na ako sa GC. Yun ang yan. Buti nga, nagising pa ako. Bumiyaya ako, pasundo ako, pahatid daw kay mama. So wala lang rin naman nangyari. Natulog lang. Natulog lang. Hindi, pero natapos ko yung isang di ba yung una yung papadrawing mo na manual? Oo, yun, manual. Manual mo lang. Yun, natapos ko yun. Tapos yung test, yung pre-test mo na. Hindi mo na no? Hindi, yung test na ko na. Ay, may nauna pa pang test? Oo, may test yun. Tapos parang... Alam ko may una pang test computer pa yun. Ayun, yung pagkarating doon sa AutoCAD, wala na. Tumba na ako doon. Kasi naka-aircon eh. Tumba ako doon, nakaantok pa, sa lamig, nahilo ko. Buti nga, hindi ako nagmumaoy ka doon, no? Mamaoy ka sa nagkamaoy ka, no? Tayo lang yan. Pangit na yun. Ako, gusto ko natulog na lang ako. Pero sa'yo, memorable talaga yan. Oo. Hindi ka naman sumali sa nun, di ba? Sa prom. Wala, hindi ako sumali. Bakit kaya? Wala, hindi kasi ako mahilig dun sa mga ganun eh. Pero mas bagay ka dun eh. Kasi, mas mas maligalig ka eh. Marami kang masasayaw dun eh. Ako kasi mahihain ako pag sa babae. Parang yan. Si Eman talaga yung kababs pag sa mga ganunan din. Si Eman gagawin, likot na Eman doon. Solid. Solid yun eh. Solid kasama si Eman. Pag rin sa di ba yung tayo yun, mga natitira doon, mga pagkataas ng solid yun, mga kumbaga tayo yung mga F4 mga hindi, ang dami natin eh. Mga F6, mga ganun. Parang talagang ginainisan ng iba. Nainis yung iba sa atin eh. Talagang wala tayong pake, basta matrip lang yung mga gusto natin, masunod. Pero para sa iba, ano yung pinakamagandang yung experience mo sa school? Anong year? Year 12 na kasi yung 11, wala pa masyado tayong kilala yun, di ba? Mga grade. Hindi kasi yung mga grade 11, dressmaking, lagi mong kaaway. Oo. Ayun talaga. Yung mga BNC ng grade 12, parang Oo, ayun, doon na nag-ano na ako. Sumasabay na sa trip eh. Ayun. At sa pa ba yung mga magandang mangyari? Yung maganda lang nun. Ako kasi gusto ko talagang dropa nun talaga sila Hindi kasi nung grade 1 hanggang grade 10, parang paras lang ako kay Cepeda dati nun eh. Tahimik. Tahimik. Dito lang na ipagkwentuhan. Walang kibuan. Parang si Cepeda lang talaga ako dati nun. Nung nag-pandemic, nagbasa-basa ako ng mga ng libro. Kung nung ginawa ko nun, nag-attend pa ako sa mga business meeting. Doon ko naman natutunan magkasama eh. Ayun, doon ako natuto sa'yo ng mga business. Kumbaga sa'yo, business-minded ka yun. Kasi ako kasi dati nun, yan. Papasok talaga ako sa school lang, babaon talaga ako nung nasa 500 eh. Hindi ako pumapasok na wala akong baon. Naalala ko pa yun sa'yo, yung nagtitinda ka ng tinapay. Sa school. Ayun. Solid yun. Para lang, alos lahat bumibili sa'yo, di ba? Donut tinitinda ko nun sa room eh. Ubus agad yung kakadala lang ni Jasper. Ayan eh. Pero sa tingin mo, iba yung mga ganun. Nahiya, ikaw ba, pag kunyari, titinda-tinda ka sa school, mahiya ka ba nun? Kung para sa akin lang Kung para sa akin, sa una lang ako mahiya niya. Pero kung pag tumagal-tagal, magiging mo na rin yun eh. Hobby mo na rin yun eh, kumbaga eh. Kaya, para sa akin, sa una lang. Pero kung sunod-sunod mo na yung makawala na yung sa isip mo yung hiya. Sa nakakakubaos mo naman yung mga tao parang hindi lang lagi mahiya. Siguro ikaw na-try mo na ba yung parang magtinda-tinda outside school, ganun? Oo, marami na din. Yung mga damit-damit lang. Damit-damit lang. Mga ganun lang din. Malatag lang sa kalsada, no? Mga parang talaga, no? Para sa akin, online. Ginagawa ko online. Nakakatulong sa akin yung online eh. Kahit rin naman sa akin online rin maganda. Pero parang mas maganda pag traditional na yung nakikita ng ibang tao sa kalsada. Kumbaga talagang ito, parang mga vintage yung mga ginagawa mo. Damit, talagang latag-latag. Solid din yun.
Sa'yo, naranasan mo rin yung ganun, di ba? Ay, simula bata kasi ako, tindero na ako eh. May tindahan kasi kaming maliit, yung 2012 ba yun? Hindi kung 2012, mga nasa ano na ako nagtitinda. Nasa ano na rin. 2012, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 2, 3. Ano na rin, 14 years na rin. Ang tagal na. 2012 yung tindahan namin, nag-start eh. Aliit pa yun, parang kubo lang na pinadiran, parang binutasan lang ng ano. Kasi yun, tindahan. Pero ngayon, lumaki na, no? Hanggang sa, umano na yung, ano nyo. Hindi naman sa sobrang laki, parang maganda kasi dyan yung kailangan ng tao eh. Okay. Pag kunyari, ang tinitinda natin, yung mga pang ano lang, yung mga wants lang ng tao, hindi yung needs. Kasi pag wants ng tao, ano lang yan eh. Mabilis lang mawala. Oo. Pero pag needs ng tao talaga. Pag needs yung mga pagkain, mga essentials. Pag umaga, tradition na yun eh, pandesal eh. Ganun eh. Tuwing umaga, kape, pandesal. Hanap-hanapin yung pandesal eh. Sa ano, outside school, ano yung mga memorable experience mo nun? Kunyari, nasa labas ka ng school. Pero ano ka pa rin, nasa senior high ka pa rin. Ano, pauwian na. Ano yung mga memorable mo na ano? Uwian? Basketball. Basketball talaga, no? Yan yung pinaka-the best, basketball. Di ba kasama ka rin yun? Laro tayo. Pero hindi talaga naglalaro masyado ng ano eh, ng basketball eh. Parang ano eh, parang game ko yung maglaro ng basketball. Pilit ka nga sa amin sumama yun, di ba? Kasi talagang pinipilit ka yung sumama. Ang ina kung wala akong e-bike nandito talaga sumasama. Pero wala eh, naka-e-bike yan para mas mauna pa ako sa inyo mo eh. Tayo pa nga yung sasama, di ba? Pag e-bike pataas, kinakaya ng e-bike mo. Kinakaya talaga eh. Taka na, mahal rin ng pili ko doon. Nasa benda rin yan. Iniipon ko yun, senior ng grade 11 na kayo para pag ano, mapasok sa school, abang wala pa akong lisensya, may pumbiyahe na ako. Ngayon, okay na ngayon, may ano na. May nakamotor na. Hindi kami makarating dito kung wala kaming ano. Salamat sa iyo, Jasper, kung walang NMAX mo, hindi tayo makapunta dito. Ayun, puro ano yun, no? At saka ano, sensya nyo na kung medyo maraming dumadaang tao. Kasi dito lang kami sa ano, hindi kami nag-rent ng ano eh, ng tent sa baba eh. Sa ano side nun eh. Mahal kasi ng tent mahal ng tent eh, no? Parang sinabi mo, no? Hindi, pero maganda dito. Punta kayo dito sa ano, sa viewscape. Ano, malamig dito. Pababa pa rin sa Marilaki na yun, lamig na eh, no? Lamig. Ramdam ko agad yung lamig eh. Ito, kwento ko sa'yo. Sino pinaka-favorite mong teacher ng ano, ng grade 11? Grade 11? Parang the best eh. Si Sir Neil. Sir Neil? Bakit? Kasi same vibes din si Sir Neil eh. Talagang may ano rin siya, yung may pagka, di siya yung ano, taliwas sa kumbaga kontra sa ano, kontra sa amin kahit malilikot kami. Kahit malilikot kami, sabay pa rin, pero may limit yung ano niya. Yung hindi palaging ganun. Kaya doon ako na ano sa kanya, nabilib. Na masarap makisama rin kay Sir. Importante na mapakinggan yung subject niya, no? Oo. At sa akin rin siguro si ano, Sir Neil din eh, kasi ano eh, sa kanya wala natikman yung ano eh, yung 99 na grades. Ang taas magbigay ng grades ni Sir. Solid. Ang kulit eh, kahit ang baba ng exam ko nun eh. Oo. Pero ano eh. Pero basta marunong ka rin talaga makisama, maano mo rin yun. Ako grade 11 kasi ako, wala pa akong pakisama yun. Hanggang sa ano, yung mga grade 12 doon. Doon na lumalawak rin yung mga, doon ako nakakatuto na ano. Marunong ako makisama. Kasi wala akong pakisama, mahirap mabuhay. Kaya nga eh, parang ano nga eh, sabi nga sa ano eh, no man is an island eh. Kailangan hindi ka pwedeng mag-isa ka lang. At may kasama ka. Pero ito, sa'yo, pansin ko kasi sa'yo, ano ka eh, extrovert ka eh. Parang mas mataas yung energy mo pag ano, yung maraming tao eh. No? Ayun sa akin. Pero sa tangin mo, ganun ka ba extrovert? Yung parang mas energetic ka pag maraming tao? Pag ngayon sa akin? Oo, ngayon. Sa ngayon? Sa ngayon, parang takot na akong pag maraming tao eh. Bakit? Kasi parang naano na ako, tawag doon. Parang kumbaga, di na ako sanay na may umaano sa'yo, may parang konting tingin ng mga tao, parang nahusga ka, gano'n. Kaya kumbaga sa akin, ano na ako, mahihayin na ako ngayon. Di na tulad ng dating Ermin, no? Talagang kahit anong mangyari, goods, okay lang, gawin mo. Dahil rin siguro yun sa ano, no? Sa panahon, no? Kasi dati, ngayon siguro kasi kailangan mo na mag-ano, no? Yung parang
limit na lang ng likot eh, no? Kasi lalo na college ka na, sa ganun ka pa rin. Kasi talaga doon mo na ma-realize na hindi na pwedeng, hindi ka naman kasi pabata eh, patanda ka eh. Kaya nga eh, mahirap din eh, mahirap naman kung pabata ka, isip ko pabata eh. Oo, matanda at isip pabata, hirap ng ganun. Kaso nga na, yung problema ngayon sa matatanda, yan, yung kunyari na sa 50 to 60 years old na, tumatandang paurong. Lalo na yung pag yung mga walang masyadong ginagawa na matatanda. Yung parang yung tangina. Ang papansin ko sa mga matatanda mo tayo, parang ang hilig sa babae. Maala na. Oo, lalo na pag hiwalay na sa nila. Sa mga relasyon nila. Ayun, pero ayun, out of topic lang yun, siningit ko lang yun. Sa grade 12 mo, sinong pinaka favorite mo na teacher? Grade 12. Grade 12. Serse kahit. Serse? Okay. Masungit si Serse. Pero may trip naman din si Serse. Oo. Pagka-trip din eh. Saka iba yung sense of humor ni Serse sa ibang ibang teacher. Parang siya lang yung teacher na na kahit galit na may parang biglang may bibiruin ka bigla eh no. Yung seryoso na yung lahat tapos biglang magbibiro. Oo. Yung pinakamaganda ko nakuha kay Serse na na linya yung na linya ni Serse yung gawin ng tama kahit walang nakakita. Oo, grabe yun kasi dati joke lang sa akin yun eh, parang gawin ng tama walang nakita. Pero habang ay oo, maganda pala yun. Lumalalim pag nare-realize ko na na kailangan mo pala talagang gawin yung tama kahit wala. Minsan kasi kailangan lang may kailangan lang tama ay may gawin ka lang tama pag may tumitingin sa'yo, may nagbabantay sa'yo. Para kumbaga sabihin na, ay, pag may tumingin sa'yo, ay mabait to. Kaya nga eh. Yung para kumbaga talaga mas maganda, gawin mo ang tama at walang nakakita kasi talagang talagang doon mo na ilalabas yung pagka kahit walang tumitingin sa'yo, basta may labas mo yung tulong mo kumbaga eh. Kumbaga tawag doon, di ko may explain, malalim din. Hirap lumubog. Kaya nga eh. Malalim si Serse, tapos congrats kay Serse kasi bago na siyang baby na siya ulit. Bagong baby si Serse. Serse talaga hindi ko makalimutan na teacher. Bata. Ngayon. Pero yung high school mo, nung memorable experience mo nun. High school mo. Saan ka ba nag-high school dyan sa Ay sa ako, probinsya ako ng Catanduanes. Ay, Catanduanes. Bicol? Oo, Bicol. Alam mo, isla ba yun yung Catanduanes? Isla ba yun? Isla talaga yun. Isla. Palibot siya ng dagat. Kaya pala eh. Anong memorable experience mo yung ang memorable ko doon yung kakating lang kami para maligo sa falls. Grabe yun. The best. Solid daw yun. Pero hindi gagawin yun. Kaya magkakating na. Pero minsan talaga yung nakakuha mo yung experience eh, no? Experience. Pag nakakagawa ng mga mga maling hindi naman maling bagay. Ay, mali yun, pero kasi hindi siya masama. Minsan lang kasi yung talaga mangyari sa buhay mo kaya gawin mo. Like kabataan pa talaga, no? Ako kasi takot na takot ako mag-cutting nun. Kahit niyaya ako eh. Yun ang high school. Kasi nga lang talaga ako nun dati. Para lang tanga nun eh. Na introvert na bata. Yung gusto ko lang makinig sa teacher ko eh. Talagang walang pakay sa mga katulad namin dati. Mga tinutropa ko lang din. Yung mga mga nanahimik lang din. Yun. Kami magkaklose nun. Di ba halos tayo nun? Sa grade 11 ni Jasper, halos kami lang talaga eh. Pero pinaka malupit talagang klase natin si Rush eh. Oo, si Rush. Ayun. Si Rush pinaka solid eh. Solid talaga yun. Daming babae niyan. Ay, hindi pala. Dami palang kaibigan niyan. Na babae. Pati lalaki, syempre. Dami na natin yan. Yun, si Rush kasi yung parang siya, marami rin siyang kaibigan. Siya, marunong makisama si Rush. Lalo na talaga pag yung basketball player yan. Dami rin kaibigan. Doon na ako napasama ka Rush sa basketball eh. Panayaya rin kasi si Rush eh. Solid rin yung basketball eh.
Pero ano ba, ilig mo na talaga yung basketball? Yan na talaga sports mo? Oo, Malang dati. bata ba? Naging varsity pa nga ako dyan, Ayan, grade 6. Grade 6, basketball. Pero ngayon, ba't di ka sumali na senior high? Wala, tamad na ako. Hindi na ako lumalabas ngayon eh. Hindi ka na gano'n. Hindi, dati yung senior high ka. Dati. Dati talaga, hindi na rin talaga umano. Hindi ka na palalabas. Oo, umano na ako yung parang lilo na ako. Oo. Mas magandang ano na ako, sa bahay, higa-higain lang yung pinagbisihan ko niyan. Hindi na sa sport ng basketball. Kasi pagod, nasasaktan eh. Oo. Pero yung sa iba maganda yun kasi talagang ano yun eh. Pero sa akin wala na. Wala na sa ano ngayon. Gusto ko na ngayon, pumera. Pera, wala namang pera. Pero ano ka ba ngayon? Then, nag-working student ka ngayon? Extra lang. Extra. Working ba rin? Kahit pa ba ano? Ano yun? Ano lang yung parang ano mo ba siya na ano ba nung tao dyan? Parang napapasabay mo ba talaga siya ng maayos? Parang walang yung isa naiiwan, parang napapabayaan mo na yung isa, hindi. Ganun. Pero hindi mo ba hindi mo ba nababayaan yung school mo dahil sa sa trabaho, sa extra lang? Hindi naman. Hindi naman. Kasi pag talagang una pa rin sa akin school eh. Extra lang ako pag wala akong pasok, ganun. Ano sa akin. Pero buti pinapayagan ka mag-ano. Oo, pwede. Para sa akin din naman yan eh. So, pumere. Masarap talaga na may pera. Kasi minsan kasi pag natikim ka talaga ng pera, minsan ayaw mo na mag-aaral eh. Oo, ganun. Gastos. Kumbaga, ay, sarap gumastos ka. Hindi mo naisip yung paano makuha yung pera gusto mo lang gumastos. Oo. Ako nga yung 2020 ngayon yun yung nangyari sa akin eh. Parang ayaw na mag-aaral pag-graduate ka ng grade 10 eh. Ayaw na mag-aaral nun kasi nagkakapera na ako nun sa Parang namin nasa networking kasi ako dati nun eh. Ang laki ng pera doon. Nakasama ko pa sila mga tropa ni Josh Moy ka. Tayo na kami sana magkakasama ngayon. Nagkataon. Pero sino nga yun? Pero yung malupit mag-advise, si Sir nga yun? Sino ba yun? Yung may Porsche na ngayon? Ay, si MJ. Sir MJ. Ayun yung ko dati. Hinahatid ako nung dati dito hanggang doon sa amin, naka-sports car. Kasi namin, parang nahanap ko rin nila nun sa TikTok na scroll, nakita ko. Sabi ko, paano mo maging mentor yan? Yun, pumunta ako sa kanila dun sa Mandaluyong. Layo. Nagbike lang ako. Yung iba nakamotor na naka-sports car. Punta ako nakabike kasi simula pa lang ako eh. Kailangan ko muna sa pinakamababa muna. Bike lang muna ako. Pero hindi naman ako bumili ng parang lang. Parang nakikisama lang ako sa kanila nun. Parang sakay-sakay lang. Punta-punta lang kung saan. Buti nga doon pag may talaga nasa business ka kung saan nakapupunta nakapunta ka Laguna, Batangas. Dahil lang doon sa ganung business no. Yung ganda nun. So ngayon nila yaman na nila. Ako kasi muna ako. Mas pinili ko talaga muna diploma talaga muna eh. Hindi muna diskarte. Ngayon kasi diskarte talaga yung dati noon eh. Ngayon diploma talaga muna kaya bumalik ako ng grade 11. Na nga dapat ako eh. Third year na nga dapat ako eh. Tumigil ako 2 taon eh kaya kayo yung naging kabatch ko eh. Ka na ba ngayon? 18 ka na, di ba? Oo, 18 ako nga 20 na ako eh. Pero ngayon tumigil na ako 2 taon. Sayang rin pero hindi ko naman pinag-isihan yun kasi experience na yun talaga eh. Kailangan ng gano'n eh. Ano ba ang magandang pag-usapan ng mga senior high days lang yan eh. Kasi senior high tayo kakilala eh no. Marami rin nangyari sa Dami talaga. Yung iba nakalimutan ko na eh. Sobrang dami. Daming nawala. Tropa natin. Pero pinaka-memorable sa akin ng dati na kaklase natin si Alcris eh. Puta, tawa ko ng tao dun eh. Ibang humor ni Alcris eh. Parang talaga street. Bad kumbaga bad siya. Yung baga sa trip na Sagaran. Sagaran talaga yun. Pang talaga natambay na trip. Yung kasi yung lugar kasi nila dun sa dun yun sa Bayaga eh malapit. Ang daming dun sa gabi yung parang sakan ganon. Parang ang tawag dun sa lugar na yan. Ang gulo rin eh. May tawag nga dun sa amin nun Little Tondo eh. Meron dun sa amin Little Tondo.
Puro saksakan. No, Away-away. Hindi naman sa ano yung saksakan. Parang magulo lang talaga tuwing gabi. Parang hindi nawawala yung gulo pag gabi. Yun, yung ano, yung nakatawa kay Alcris noon dati. Pero sa ano ba bang pwedeng kwentuhan? Marami sana nakalimutan ko lang eh. Dami nga rin sa'yo. Makalimutin kasi ako eh. Ha? Makalimutin. Hindi, dami ko na. Ako si minsan kasi, pag nagpo-podcast ako, may sinusulat ako para hindi ako nakapagana. Ngayon, di ka nakapaganda. Ngayon lang to, no? Bigla ako rin. Ganyan, nagtitinda pa ako eh. Nagtitinda pa ako dun sa amin. Binigla ako. Ayun, gala na. Libre naman, Sabado naman eh. Kaya free time naman. Kaya bigla nga rin ako yun eh. Kaya nga eh. Pero marami pa na mga oras. Di naman maubos sa oras natin. Habang bata pa tayo eh. Pwede pa naman tong sunod-sunod eh. Basta ngayon, ngayon, ano ka na ngayon? Di ka nag-aaral, no? Nag-aaral ako syempre. College ako ngayon. Saan ngayon? Sa ICT? No, ICT. Na IT yung kinuha ko. IT yung kinuha ko ngayon kasi pag di ka kasi marunong sa computer parang pag in the future maloko ka na eh. Time scammer. Yung may subject ka rin na computer. IT. Hindi. IT hindi, may IT kami. May IT kayo? IT. First pa lang yung second sem. IT na namin. Ngayong second sem may IT na kami. Anong subject 'yon? Anong Si LOIT 01. Ayun. OLIT? OLIT 'yon. OLIT. Yung yan, mga basic na lang kung paano magano sa mga computer. Yung hardware tas more on hardware alam ko yan eh. OLIT yan. Kami tatlo yung subject namin na IT kasi IT talaga kami. May pa kami, programming. Yun, mahirap na yun, yung programming. Ayun talaga. Yung parang gagawa na kasi kayo ng website nun eh. Kala ko ako. Yun. Mahirap na yun, gagawa na kayo ng website. Ngayon gagawa ng Facebook, ganun. Mahirap na yun. Ay. Kala ko nga Yan. Wait lang, Ano bang pwedeng pag-usapan? About life. Buhay. Yung sa tingin mo yung alam yung dati ka ba, yung bata ka ba, hindi ka ba yung parang palalaro ka ba sa kalsada nung dati? Oo, palalaro talaga ako. Lagi ka na sa labas, tas hinahanap ka na ng mama mo pag umaga hanggang gabi na. Umaga hanggang gabi. Later, talaga yung parang, yun nga yung napansin ko sa'yo, yung parang kailangan talaga ng maraming tao para Ako kasi ibang-iba ako parang gusto ko talaga sa loob lang ng bahay. Kaya kung ngayon stay ng sa bahay ng 1 linggo, di ako lumalabas. Walang labasan. Walang labasan. Basta may pagkain lang. May pagkain mas may internet. Kaya akong gawin yun. Pero ang alam ko yung iba nakaka-depress rin. Ayun nga, yun yung problema sa amin. Mas mabilis kami ma-depress pag ganun. Ayaw rin namin ng naipagkwentuhan sa labas. Ganun. Pero ngayon, naranasan ko ngayon yun. Yung pag di ka lumalabas, parang bagot na ka ng depress. Naisip-isip ka ng mga ganun. Oo. Mas nakaka-depress kasi yun. Ako kasi dati tayo mas gusto ko pa gawa ng kwento yung mga laruan ko. May mas marami akong kaysa lumabas-labas ako nun dati. Pero hindi naman ako yung lang talaga. Malabas-labas rin naman ako paglaro ko ng Pogs, ganun. Jolin. Bira lang talaga. Pero bira lang. Ayun yung sa'yo, pero paano mo na-handle yung sarili mo sa mga ganun yung... Kasi minsan, pag alam ko pag mga ganyan, parang talaga mabilis mapaaway yung ganyan na Oo. Di ba? Pag talagang... mabilis ka mapaaway, ganun. Dati palaway din ako eh. Talagang hindi mo talaga yan. Pag ganun kang hyper ako, may maano ka, masasaktan kaya kaya mabilis may makakahanap kang kaaway. Talaga yung dati iniiwasan ko away talaga. Kasi ako hindi lang ako takot, kinakabahan pa ako pag may away. Parang minsan nga pag nanonood lang ako, kinakabahan pa ako, minsan madamay pa ako. Yan.
Pero ano no, ikaw talaga no, parang ano no, wala nang pakialam talaga no, pag ano. Pero kasi ano ko na yun eh. Kasanayan ko na kumbaga ano ko na yun, bata pa lang ako, ay na yung mulat na ako dun sa ganung sistema na ano. Ano pamumuhay kumbaga. Pero doon naman sa ano no, Katanduanes, medyo ano naman doon, di ba? Parang mabundok naman doon. Hindi sa amin ano eh. Kumbaga sa amin ano siya eh. Semi ano na siya eh, puro bahay na eh. Wala puro bahay na. Kaya na ano, di na yung puro ang lalayo ng bahay. Sa amin dikit-dikit na rin yung bahay. Kaya nakagisnan mo talaga ng mga tao eh, no? Marami talagang tao sa paligid mo no. Nung ngayon no, parang bansin ko lang parang yung boy lumulungkot eh no, habang ano, tumatanda. Minsan na ano, may time na ano, yung saya mo, di ba? So, bigla na lang malulungkot. Oo, ayun. Ganun talaga mararanasan. Ganun din nararanasan ko eh. Yung ang saya mo, tapos pagka mamaya-maya, ay, parang di na tumaano ah. Kahit wala namang nangyari hindi maganda, no? Oo. Biglang tatakbo lang sa isip mo. Sa ano, alam mo kasi mas maganda talaga pag-usapan yung ano eh, senior high talaga eh. Senior high tayo. Marami tayong experience doon na ano no, yung parang memorable na. Kahit sa loob lang ng room eh no. May tamang ano, kwentuhan lang tayo. Yun yung ano eh, minsan talaga di tayo makikinig eh, para lang makipagkwento. Mapag-usap sa likod ano. Usap-usap lang tayo tapos nagle-lecture si ma'am. At saka ano, yung tanong ng marami noon, ay alam ko to kasi malungkot talaga yung TBL7 kung wala ka doon eh. Yan yung ano, yung perspective ko eh. Ay, malungkot ng TBL7 ko siguro hindi na punta si Ermin sa section. Pero yun talaga sino kaya tanungin mo eh. Ikaw yung maano nila eh, maisip nila pagdating sa ano eh. Sa kakulitan dun sa room. Kakulitan dun sa room eh. Pero ano no, sana next time no makasama natin sila dito no. Lahat na lang, yung lahat kahit sila ano, kahit konti lang. Solid. Saka dapat ano no, yung mga motor na rin tayo lahat no. Solid yun. Susunod. May kotse na, Lamborghini. Yun no. Ayan. Hirap rin ng biyahe kasi ganyan eh. Maraming ano eh. Layo pala na ito. Tayo nakala ko mga ano lang. Parang dito hanggang ano lang. Parang hanggang Cubao lang, ganun. Layo pa. Putik yan, parang puro pa taas pa no. Puta kasi layo pa ng recto to. Ano yun? Dito sa mga may gusto mong puntahan na hindi mo pa napupuntahan na lugar? Marami pa. Ang mga gusto kong puntahan ngayon yung tawag doon. Sikat ngayon eh, yung Escape Cafe ba yan? Escape Cafe? Dito lang ba yun? Hindi ko alam saan yun eh. Basta, ayun yung gusto kong puntahan, sikat sa TikTok ngayon. Pero Angono rin ata yun sa Angono. Angono? Parang ganito rin yata yun na no? Kita mo yung mga ano din. Yung sa ano naman, sa lugar, sa Pinas, ano yung gusto mong puntahan? Para sa akin. Ayan, hindi mo pa napupuntahan. Sa Cebu, kumbaga sa Cebu. Cebu? Sabi mo ganyan no, malapit ka na mapunta doon no? O papunta na talaga no? Maganda rin. Yun yung hindi ko pa napupuntahan eh, Visayas eh. Kasi yung mga anitag doon, Nueva Ecija, ayun, napunta ko na rin yan. Hiking lang sa hiking. Sa Baguio napunta na? Ay, hindi pa. Hindi ba? Ikaw, napunta na rin doon. Dalawang beses na napunta sa Baguio. Lamig doon. Ayun, gusto mo try kung malamig talaga eh. Hindi, malamig talaga. Ang pumunta ako doon. Tayo nang yun, dinadalawa ko jacket ko eh. Kasi pa nun eh. Yung January yun pumunta. Di ba yung January sobrang lamig? Ngayon January na, pero yung mga nakaraan, no? Sobrang lamig. Ito pumunta kami yung January, napalamig talaga doon. Kailangan mo talaga doble yung jacket mo. Pero dito sa Tanay, malamig rin dito eh. Malamig din. Buti nga hindi ganong mainit eh. Pagabunda namin. Yun. At saka wait lang. Break lang ako. Tingnan ko muna kung ilang oras na. 34 minutes.
Hanggang ilan ba yan? Abot yan isang oras. Hanggang ilang minutes ba yung natin? Podcast, kahit yung ilang minuto yan Pwede. Ayun. Balik tayo sa natin. Realidad. Podcast, realidad ng buhay Ito ito yung tanong ko sa'yo. Pag nasa self-improvement ka na ba, kailangan mo na ba iwasan yung mga kaibigan mo? Kung sa akin? Oo. Para sa akin, sakto lang Kumbaga, lilimitahan mo na lang Lilimitahan mo. Limitado na lang kung pakikisama mo Parang yan. Tatanungin mo ba sila kung sasabay sila o hindi? Ganun. Sasabay sila sa self-improvement. Kasi minsan, kailangan mo talagang iwan yung mga iwan mong kaibigan no? Para lang maging matured talaga lalo na pag nakikita mo na yung hobbies nila parang hindi pa rin patungo dun sa di ba? Sa tingin mo ganun yung sakto lang, hindi mo sakto. Basta lilimit sa akin balance ang ko. Babalance ko na lang. Pero sa yung sa tingin mo, pag sa school ba, yung kailangan mo talaga magbabad na parang babad ka lang na school, yung puro aral lang talaga para maging matalino ka, tapos maging makagraduate ka. Sa tingin mo ganun ba? Kailangan ba yan? Hindi naman sa akin. Hindi naman sa'yo. Para saan hindi, kasi may mga nakakatulong, may tumutulong din naman sa akin na mga klase ko rin Pwede akong tulungan para mag-improve din ako, mga klase ko. Ganun yung nangyari sa akin ngayon, na di mo kailangan na ikaw lang mag-isang pero may tumutulong at tutulong din sa'yo. Sa parang hindi mo naman kailangan maging close yung mga yung teacher mo talaga pag college talaga kailangan talaga na paramihan talaga ng kaibigan paramihan daw. Ayun sinasabi sa akin yung mga kuya ko. Pag kailangan mo sa college na ngayon, wala ka ng kaaway, mga kaibigan na yan. Lalo na sa ngayon. Anong bilis ng panahon parang kailan lang naka-graduate lang natin mag-second year na kaagad. Oo. Pero ngayon ka ba yung school mo ba yung chill lang ganun? Oo, chill lang. Chill lang muna. Chill. Pag mga first sem, chill pa lang yan sa akin. Halos karamihan, ganun din. Chill ka lang. Pero pag umabot na yan mga third, doon mo na ma-realize na doon ka na talaga pwede mag-improve. Kumbaga umangat. Sa mahirap rin kasi pag hindi, ngayon kasi ako kasi hindi ko na chinichill yung sarili ko ngayon kasi ngayon pag pag ngayon kasi pag sa college ka tas yung vocabulary mo sa English parang wala pa rin. Parang tangina hirap intindihan ng ang dami kong binabasa ngayon ng libro na na English para lang mag-improve kasi puro English na yung subject pag Puro English. Pag college na, mahirap na Ayun, mahina ako sa English English. Ang hirap pag English. Ikaw, sakto lang ba sa yung English? Ako nakakaintindi ako ng English, tapos kaya ko rin magsulat ng sentence, kahit gaano pa kabayan basta English. Yung problema lang sa akin, hindi ako nakaintindi ng math. Math lang talaga. Ikaw maano ka ba? Maano ka ba sa math? Hindi ako maano doon. Hindi ako magaling doon sa math. Hindi rin. Pag natututukan ko yung math, kaya kong kaya ko siyang i-handle. Kaya mo sundan? Oo. Ako talaga kahit anong sa math na kahit sinimulan mo sa pinaka kailangan mo na pinaka mababa Yung sa muna, sa problem solving muna. Oo. Tapos gagawa ka ng x times hindi ko na alam yun. Yung mga basic lang, times minus plus lang yun. Kasi kailangan yun itinda ako Pero may mga di pa. Yung tawag doon. Dami pa kasi Mga XX mo. Basta yung hanggang sa talagang point na compute mo. Paano. Tangina yung malapit dati tangina bilib ako kay JR. Yan. Nagrabe yun. Paano tangina? Paano yun? Ang galing Kala mo lang din si JR Kala mo hindi mo talaga makita sa mukha niya na magaling pala sa math. Hindi kahit sa naman subject di ba? Kahit sa aling subject. Ang putang galing pala Oo. Doon mo Sa yung malupit na si JR tangina.
umabsent na siya ng fourth quarter eh. Di ba? Yung grade 11. Kasi tapos mataas pa rin yung grades niya sa atin. Kasi ang tag doon, nag-work, din siya eh. Working student. Working student din siya eh. Yun yung yun yung kailangan niya. Hirap ko sabayan rin talaga ng time management eh. Mahirap. Tangin ng paano ko yung ganun eh. May mga pinanganakayan tao doon na matalino talaga. Di ko rin masasabi. Kasi si JR kasi yung ni JR doon sa yung lugar ni Magsalay sa Kupang lang yun, malapit lang yun sa amin eh. Talaga, yung parang katulad rin din doon katulad sa inyo. Pero sa inyo mas maganda doon kasi mas malapit kayo sa SM eh. Yung ganun diyan, medyo bundok tapos maraming bahay-bahay. Marami. Siguro talaga may gifted talaga may pinanganak talagang matalino May utak na agad. Kumbaga. At saka para sa akin ikaw naniniwala ka ba na may matalino talagang tao? Oo, meron. Ako hindi ako naniniwala sa ganun eh, parang pinanganak na may matalino na agad. No. Siguro nasa paramihan lang ng interest 'yun. Sa kanya kasi interesado sa subject niyan, kaya matalino siya diyan. Ikaw 'di ba kung hindi mo naman gusto yung subject, aaralin mo ba 'yun? Ay hindi. Oo, ganun, may point ka. 'Di ba? Ako kunyari ikaw, magaling ka sa basketball, kasi interesado ko, 'di ba? Gagaling ka talaga, matututo ka. Ako hindi ako ganong interesado sa basketball na laro, pero sa pag mga analyst sa laro, sa pag basketball kabisado ko 'yan. Kunyari, pwede ako maging announcer sa basketball, pero pag mismong laro, hindi, wala. Ako mahilig rin kasi talaga ako sa basketball, lalo na sa NBA, simula ng bata. Yung iba yung iba mahilig sa NBA pero hindi sila nabibiyahe ng skill. No, hindi talaga. Ako kasi, ikaw kasi pag nagba-basketball ka, yung ano ba yung mentality mo pag naglalaro ka? Yung pinangano mo? Ang sa akin, mentality ko lang manalo eh. Manalo talaga sa laro, pero given na talaga yung manalo eh. Pero yung ano yung movement mo para manalo ka? Ano yung may mindset yan sa laro sa basketball eh. Ano yung mindset mo para manalo ka? Kasi minsan kasi kunyari, ka lang. Basketball ka lang, kunyari, ng sarili mong decision, hindi ka manalo eh. Ano mong technique ginagawa mo? Team, basta sa akin team connection. May connection talaga. Connection sa kasama mo. Narilima kami. Ayun, may set kami yung play kung paano gumawa ng play, paano dumepensa, ganyan. Yan yung mindset ko. Ikaw rin yung nag-guide sa kanila Hindi, may taga-guide din sa amin. Maliban na talaga doon sa given na yung ako coach. Lang, susunod lang ako sa inuutos para gumanda yung takbo ng team. Pero sa tingin mo, minsan, kanyari, hindi ka pabor sa utos ni coach. Sasawayin mo ba yan? Kunyari. Para sa, pag may mga time din na ganun. Pag talagang mali parang mali pala yung pag sinunod mo yung coach, mali. May time din ganun, hindi mo nasusunod yung coach kasi may time din na nagkaka-error din yung coach. Susundin mo rin yung sarili mo eh. Di lang yung palaging coach eh. Parang okay lang na pagalitan ka niya, basta magawa mo yung nasa isip mo. Kasi kung di mo magawa yun, parang ka rin eh. Parang may papaisip ka rin eh na, ay, dapat pala ginawa ko na talaga yun. Diba? Sa basketball, sa NBA, sino talaga yung pinaka nililook up mo na player? Parang, Kobe ako. Kobe. Parang nakalungkot naman kung namatay si Kobe noong 2020. Grade 10 ako yun. Nasa school. Puta, biglang uy, patay na si Kobe doon. Daming nalungkot rin talaga doon. Kahit idol mo rin talaga eh. Puta, wala na si Kobe. Takin na maluwa-luwa ako yun. Habang na-election si ma'am. Ma'am namin. Idol ko, wala na. Nang lang si Kobe nag-retire 2016. Tandaan niya na rin, dami na rin injury. Anong year ba na-drop si Kobe? Nasa 19 to 18 ata yun. Hindi, alam ko 1997 eh. 1997 ba? Kasabay niya sila Iverson. Sila Wade, no? Wade. Hindi. Mas bata ata si Wade ng
Oo. Saan mas bata si Wade na drop. Nauna si Kobe. Yun kasabay niya nun si si Iverson. First drop si si Iverson, tas pang-apat si Kobe, no. 17 ata, 17 to 18. 17 to 18. Hindi siya ano yun. Hindi pa siya yun. Hindi siya kilala talaga, no. Hindi. Oo. Payat ata si Kobe. Parang hindi siya katulad kay LeBron, no, nung pagka-drop pa lang kilala na. Oo. Ayun, the chosen one ba yun? Kasi first drop siya 2003. Yun. Sa ngayon, ano pa rin, nag-dominate pa rin. Oo, kahit 40 na. 40 na yun. Wala nang tanda-tanda sa kanya. Ito sa team pala, Lakers din yung mo, nilock up mo na team. Nakailang champion mo si Kobe ng Ngayon, yung bago siya mag-retire. 5 times champion, tapos MVP. 2-time MVP. Oh. 5 time? Di si Shaq pala yung nag-MVP noon dati. Tatlong beses si Shaq, no? Kasi mas mas dominate pa dati yung nung 90s era. 90s era yata yun, siya. Kumbaga pa lang yung si Kobe. Doon, nagpapasiklab pa lang. Kumbaga talaga siya yung parang katulong talaga ni Shaq Dominado ng team. Saka dami rin nag-doubt kay Kobe, no, na hindi niya kayang manalo na wala si Shaq, no. Pero napatunayan. Napatunayan niya nang back-to-back sila ng no. Anong kalaban niya? Boston? Oo. Ayun yung mortal nilang kahoy. Boston. Karibal. Yung Boston. Big, pa yun? Yung big three pa yun, ang kalaban. Si Nahirapan pa nga dun si Kobe. Buti dumating dun si Gasol. Si Pau. Si Pau Gasol. Pau Gasol. Kung layo ni Gasol, mahirapan talaga si Kobe. Si big man pa yun. Kailangan ng big man Ako kasi nahilig na lang ako ng basketball ng 2015 na lang ako nahilig ng basketball Hilig ka manood. Oo. Pero yung ko nang dati ng Golden State talaga sila Kyrie talaga Kyrie tas Thompson. Alam ko mga 2018 na ata yung 17 na ata sila yung sumikat Hindi, 2016 yung naglaban sila ni LeBron sa finals. Tas yung Cleveland pati, Golden State. Cleveland, Golden State. Yung nahabol sila. Yun, grade 7 na ata ako nun Nung, naglalaban yung dalawang yun. Anong grade ka niyan? Anong grade ka niyan? Grade 7, 2016. Yun, doon ako nahilig sa basketball kasi parang gusto ko yung yung hindi ako nagda-dive pag naglalaro ng basketball, hindi ako nagda-dive pa pasok ng ring. Si Kyrie kasi kunyari, pupunta lang sa sa mga tres. Tiro na malayo. Thompson din. Hindi mo na kailangan pumasok, magpakahirap sumiksik sa mga Hindi mo na kailangan yung ginagawa ni LeBron tas ni Kyrie na mga salaksak talaga. Mga salaksakan talaga Saka yung maganda rin kay Kobe yung niya, yung pinaka yung tawag yun, ginagawa ni Livingston. Mid-range. Ayun, mid-range. Yun talaga yung kay Kobe. Fade away, no? Doon sumikat rin talaga yung, parang Michael Jordan, kumbaga, doon niya parang pinaganda lang ni Kobe yung fade away niya. Saka talaga, mentor talaga ni Kobe si Jordan. Si Jordan. Kaya nagpakalbo si Kobe. 1998 pa, hindi pa kalbo si Kobe yan As nang nakalaban niya, hindi ba sa All-Star ba yun? Yung number 8 pa siya niya. Hindi ba nagpakalbo si Kobe ang motek? Nasa tumanda, yun, nagpakalbo na. Sana mamba mentality na May sariling tawag na kay Kobe. Kobe na talaga, hindi na siya yung mini Jordan. Kobe na talaga. Kobe na talaga. Black Mamba. May sarili na siyang style Kasi kay Jordan, di ba, GOAT? Sa kanya, Black Mamba. Black Mamba. Kay LeBron, King. Pero sa akin kasi, kaya talaga Stephen Curry talaga na idol talaga Kasi, hindi, may sarili rin kasi talaga rin, nagpakilaro rin si Curry. Si Curry talagang. Siya nagpasikat din sa tres. Ngayon, di ba, puro tres na ang ginagawa. Kahit mga big man, kaya nagtitres Dati talaga dakdakan lang. 7-footer puto tumira na malayo. Shooter din na palang mga big man. Lalo na si ngayon si Wembanyama. Oo. Yan. Nagkaano po may handle na din. May handle. 7'4" yung height. May handle.
Kaya talagang top top 1 sa sa draft pick eh. Sa draft pick eh. So, ano ngayon, grabe yung stats ngayon yan, yung Wembanyama. Wala lang talaga siyang katulong din, kumbaga. Sa tingin mo, sinong player yung gusto mong mag-champion hindi pa nag-champion? Para sa Ja Morant. Ja Morant. Nga, no? Hindi pa nag-champion Ja Morant. The best. Sumunod lang yung kay Kobe. Na idol ko. Si Ja Morant. So nga lang kasi yung problema kay Ja Morant. Ang bilis niya magwaldas ng bayra wag Oo. Ayun yan. Maano din siya. May pagka-gangster Gangster talaga Ja Morant Gang life bad talaga. Boy na Oo. Dami punta to, yung payat lang tapos dami na to, tapos grabe gumalaw. Taas tumalon. Oo, taas tumalon. Talagang ikot sa ere. Wembanyama Tangina nakita mo yun. Oo. Sumabay, tanginang yan. History yun. Hindi na makakawala sa history. Yung idadakdak lang sa ikot pala. Ayun yan. Solid. Ang galing. Ayun yung kalaban ng mga big man mga ganun gumalaw. Oo. Ayun. Hirap yun. Sino kayang gumawa niya sa mga 80s? Pero nagawa rin yun. Marami rin gumawa niyan. 80s? Sila Magic Johnson. Ganun gumalaw. Talagang sumasalampak? Ano rin yun, Lakers din yun. Si Magic Johnson. Alam ko si Magic Johnson sa pasa lang siya doon talaga siya nakilala sa pasa. Pero yung pag may ganun rin yung galaw si Parang hindi talaga siya nagpakilala doon kasi parang soft lang yung galaw niya. Parang simple. Layup lang. Pero may talaga, may bale Yung layup niya may bale talaga Kaya maganda rin Yun lang sa tingin mo yung hindi pa nag-champion na sa tingin mo sino bang player gusto mo mag-champion? Mga gusto mo mag-champion na player, sino ba? Si sa Kings, sino nga sa Kings? Kings? Si Fox. Si De'Aaron Fox. Ayun, smooth din yun. Smooth din lang. Bilis manakbo. Maliit, pero mabilis. Bilis manakbo Ayun talagang gusto rin mag-champion Ang tagal niya na hindi nag-champion Kaso, kasi sila nalaglag sila ng GS Nalaglag. Sayang rin Yun, sa yun yung yun. Kwentuhan about basketball Medyo kasi rin ako hindi talaga marunong maglaro ng basketball pero pag mga kwentong basketball, so marami ang ang dami kong alam Kasi pina-sports ko talaga billiard doon talaga ako Sa billiard billiard yung pinaka minsan nga may natatalo ako na magagaling doon sa amin Ang pandayo. Di nila alam, punta nandun lang pala, bigla akong ilalaban. Kunyari, wala nang kalaban yung dayo. Bigla akong ilalaban. Ayan, yun talaga pinasports ko talaga yun. Doon talaga ako interesado sa talaga, billiard talaga. Pero hindi ako ka-level ng mga magagaling talaga. Chamba-chamba lang, mga pampustahan lang, ganun. JB Sukal ka baga. Hindi, JB Sukal magaling pero pang ewan kasi yung mukha mo. Lakas ng dream ako. Yan. Nang nang grade 12 tayo hindi pa sikat siya si Malupidon. Oo, hindi pa. Wala pa yan. Pero may content na siyang ganun yan. Sa mga content creator, sino mga pinapanood mo palagi? Ganun. Content creator? Oo. Ano yung ngayon o? Kahit yung dati mo pang napapanood, mga content creator. Kahit YouTuber, ganun. Si Kong. Si Kong pinaka sa akin. The best na Top 1 din, top 1 na yun. Si Kong. Top 1. Pati Sir Gavin. Ayun, mga talaga, family talaga. Din. Family. Ako kasi pinapanood, si Kong TV, pinapanood ko talaga yung dati ba, kahit yung mga una niya palang vlog, yung mga tungkol sa Shabu na vlog. Ngayon yan. Doon ako natatawa updated pa yung nila dati YouTube Pero ngayon, pinapanood ko na talaga si Gio. Gio. The best yun, the best din.
Doon nga rin ayun gusto ko talaga yung pupunta sa ibang lugar. Yun yung gusto ko na lifestyle nature puro, lang. Puro gala-gala. Ay, yung trabaho, kumbaga sa trabaho yun lang yung nagbibisihan mo. Doon kita naman sila sa ganun Ano ba? Yun may guide Naol. Ano pa ba? Marami pa tayong gustong pag-usapan na Kasi pag tungkol sa school parang Oo, parang wala na. Wala na ako dun sa about school. May ano pala dito? Nakatira. Ay, di man tayo naririnig dyan Ayun. At siguro ano bang pwede mo bang pag-usapan? Wala rin ako maiisip Tangin kasi. Biglaan lang Ganito rin ako minsan pag pag sa biyahe. Kunyari ang haba ng doon kayo sa amin ang baba nun, ang taas nun. Doon sa amin. May doon may 100 step doon sa amin Tawang ng tawon sila sila Arian pagkaakyat sa taas. Tangina pagod na pagod. Sila kasi grabe rin yun nga rin pinangangamba nga rin ako nung kapunta dun sa amin Sa daanan din. Sa daanan. Pero umuulan, mahirap din. Pero pagdating dun sa baba, enjoy naman dun pagdating na dun sa ilog. Maganda na yun dun. Pero pag sa baba, pag doon ka pa sa amin sa taas, hirap ng daanan. Kaya nakakamba rin nung papunta minsan Kaya minsan, yung kami-kami lang magkatropa, nag-ano dun Go-podcast Pero dapat sinasabi mo sa akin nasa may ilog. Ay ba yun? Lapit lang nun. Yung minsan nilalakad ko yung ilog dun Alam mo yung ilog dun sa Pagray? Malapit na dun sa Hard Rock. Hindi pa ako nakapunta dun. Sa Hard Rock? Hindi pa. Ay, grabe naman. Ako tangina, kahit di ako taga dun. Sobrang gala ko ngayon. Nakapunta ako dun, nilalakad ko yung ilog. Hanggang din, malamig yung tubig din. Malamig din yung tubig. Pero, na-enjoy lang ako sa lugar. Dadaan ako sa ilog. Pag binabaybay ko hanggang dulo. Napupunta ako nun sa Sa pinakadulo-dulo na rin. Tama, layo nga dun sa amin Mga siguro 3 oras mo lalakarin. Pag doon sa baba. So, yung netong lately lang, tinry ko simula dyan sa amin, sa Upang, hanggang sa River Park, sa Marikina. Binaybay ko yung ilog. Layo. 5 na oras. Lakaran. Walang tigil-tigil. Layo din pala. Layo rin. Pagkadating dun sa River Park Alam mo ba yun, sa River Park? Oo. Agan doon, umabot ka rin. Lakad lang. Adventure Adventure talaga, 5 oras. Dot binalag mo yun, no? Dot binalag mo. Hindi, pinost ko yun sa kaso dinalit ko kasi may tawag dyan, copyright. Dami kong nilalagay na sounds. Ay, yun din lang talaga sa mga ganun. Copyright. Kaya hirap Yan, siguro ang ganda ni ate. Pahinga muna, pahinga. Pahinga na. Siguro hindi, dito na. Medyo mga tagal-tagal na rin yung vlog natin. Siguro dito na natin tapusin Ayan. Ayan, ito na yung pang episode 18 na to ng podcast namin. Ayan. In 3, 2, 1, let's go. Ayan.